Isang magandang gabi po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin, ay mag-shoutout po muna tayo sa mga nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito, November 25, kina Edgar Roque Bermodo, kay Ray Perez, Jason Castañeda, at ganin din po kay Ambro Cuatong Oni. At ganin din po, belated happy birthday sa mga nagdiwang na kaarawan kahapon, November 24, kila Joan Perfecto ng Bobon Northern Samar, kay Floreta Viterbo, isa po ang presidente ng Filipino Association of the Bahamas, ganin din po kay Richard Alejado Estanol, kay Ryan C. Casay, Arthur Malyare, at kay Sen Caro. At advance happy birthday din po sa magdiriwang ng kaarawan bukas, November 26, sa mga sumusunod. Kay John Elrod Orsal Pitinol, kay Bem Calleja, na aking kaibigan mula sa Bahamas, kay Eric Munoz, kay Nestor, Kim Mandy, at sa aking kamag-anak Let Camarongan. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal at bigyan kayo ng may kalakasan na katawan sa buong buhay nyo. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito ay yung Article 36-12 ng OBRI tungkol sa fake being fouled. Okay, ito po ang statement doon. Ang sabi po doon, whenever a player fakes being fouled, the following procedure shall apply. Okay? Yung fake being fouled po, ito po yung kasanayan ng mga referee na flopping. Nag-flopping po. Pero sa FIBA, ang tawag po doon ay fake being fouled. Okay? Ano po ang procedure na pagtawag para makatawag ng faking a foul? Una po, ang sabi doon, without stopping the game, the referee signaled the fake by showing twice the lower forearm signal. Ibig sabihin, pag meron pong faking a foul, hindi po ititigil ang laro. So, ibig sabihin, hindi rin magbablow ng whistle ng referee at siya po ay mag-signal ng twice the lower the forearm. Yung ganun po. Papatayo po. 2 beses po yan. Without stopping the game. Okay? Pangalawa po, ang sabi doon sa pangalawa, when the game is stopped, the next time, for any reason, a warning shall be communicated to the player and the head coach of the team. Each team is entitled to one fake being fouled warning. Okay? Ang ibig sabihin po nito, pag nagkaroon pa ng faking a foul, sa next stop po, and any reason na tigil ang game, kailangan po yung referee makipag-communicate doon sa player at sa head coach na meron silang warning na. Okay? Pero kaya nga po sila entitled ang isang team, ang bawat koponan, ng isang fake being fouled warning. Okay? Ito naman po yung pangatlo. When the next time any player of the team fakes being fouled, a technical foul shall be called. This is also applies when the game was not stopped to communicate the earlier warning to any player or head coach of the team. Ang ibig sabihin po ito, when the next time any player of the team fakes a foul, technical po agad yon. Na-warning nga ni kunyaring A1, na-warning nga fake being fouled. Na-warning na siya. Inulit niya po ulit yun, automatic po technical foul na siya. Okay, nag-fake ulit siya, bigyan natin ng technical foul. Okay. Ano naman po yung sinasabi sa this is also applies when the game was not stopped to communicate the earlier warning to any player or head coach of the team. Ang ibig sabihin po nito, nari pong A1, na-warningan ng A1, fake being fouled. Naglalaro, hindi po natigil laro, walang violation, walang foul,
napunta ulit sa foul, nag-pick ulit ang A1, being foul. Technical na po yun. Kasi nagbigay na tayo ng first warning, yun po ang sinasabi, tinutukoy dito. This is also applies when the game was not stopped to communicate the earlier warning to any player or head coach of the team. So, naglalaro po yung A1, nag-pick foul, nag-flopping siya. Sinyas tayo, i-warning na siya. Eh, tuloy-tuloy po laro, hindi natigil, walang foul, walang violation, walang ball goes out of bounds. Pagbalik ulit, nag-pick ulit siya. Automatic na po sa technical foul. Okay? Hindi po natigil kasi yung game para makipag-communicate doon sa player at doon sa coach. Ano naman po yung pang-apat? Ang pang-apat, ito po, binamadali ito. Sabi doon, when an excessive pick without any contact occurs, a technical foul may be called immediately without a warning being given. Ang ibig sabihin ito, nag-pick siya na without contact. Kasi karamihan ng pick being foul, may contact po yan. Kung mag-pick. Ito po, yung excessive pick without contact. Nag-dribble yung A1, dumidikit to, biglang tatalsikan lang to. Wala namang contact. Automatic po yun, bigyan ng technical foul. Di pa, maliwanag ba tayo? Yan po ang apat na bagay. At actually, may dalawa pa. Susunod po natin tatalakay yung pangalawa kasi maganda po yung magbigay natin ng example. Lalo na pa yung isa po doon sa isang being foul yung depensa at opensa. Yung depensa mag-pick being foul, pati opensa mag-pick, dalawa po yun. Tatalakayin po natin yung isa-isa. Okay po, yan po ang ating maikling aralin sa gabing ito. At wag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee Eto Camarongan, na nagsabing hanggang sa muli. Bye-bye!